ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag kapusukan ang ating pinairal, sanga-sangang problema ang posible nating kasapitan. Kaya nga mag-ingat tayo kung kanino natin basta hinahanap ang kalinga na kailangan natin. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang mag-control? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung mahal mo ay ipaglaban mo at kung para sa iyo ay alagaan mo. Maliit pa lamang ako ay mahilig na akong magbasa ng mga nobela kung saan ay nagkakatuluyan sa dulo ang mga bida. Kaya nga minsan na rin akong nangarap na makatagpo ng lalaking mamahalin ko at mamahalin ako. Pero habang lumalaki ako ay napagtanto ko ang kaibahan ng mga istoryang nababasa ko sa libro laban sa realidad ng buhay. Bago po ako magpatuloy sa pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sabihin na masugid ninyo akong tagapakinig. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Agnes, 42 years old at taga Tagaytay City, Cavite. Pero hindi talaga ako lumaki rito, tubong Quezon City talaga ang aming pamilya. Ngunit kinailangan naming lumipat ng tirahan para na rin sa kapanatagan ng aming kaisipan. Magsisimula ang aking istorya noong kabataan ko. 14 anyos ako noon, samantalang ang ate Cynthia ko naman ay 18 anyos naman. Dalawa lamang kaming magkapatid at masasabi ko ngang sangang dikit nga talaga kami. Simula pa lamang sa pagkabata namin. Kumbaga hindi ko lang basta ate si ate Cynthia. Matalik na kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. At mahal na mahal namin ang isa't isa, Papa Dudut. Ano ba kasing iniiyak-iyak mo dyan? Gusto mo bang awayin ko yung semento na pinagdapaan mo para makaganti ka? Ate, aamin na ako. Hindi talaga ako nadapa, ate. Sabi na eh. Sige, sabihin mo. Paano ka nagkasugat? May tumulak sa akin. Anak ng tukneneng. Sino gumawa niyan sa'yo, ha? Sabihin mo. Ate, huminahon ka lang. Paano ko hihinahon? Ang lakas naman ng loob ng gumawa niyan sa'yo. Ano? Sabihin mo, sinong nanulak sa'yo, ha? Wag na lang, ate. Anong wag na lang? Pag hindi mo yan sinabi, mamimihasa yan. Baka ulit-ulitin niya pa ang ginawa niya sa'yo, kaya sabihin mo na sa akin kung sino yan. Si Gina. Gina? Yung siga-sigaan dun sa kanto? Oo, siya nga. Eh, kaedad ko na yun tapos pumapatol siya sa mas bata sa kanya? Lagot sa akin yung babaeng yun. Makikita niyang hinahanap niya. Tara, Saan? samahan mo ako sa kinaroroonan ng Gina na yan. Ate! Ipaghihigan ka sa babae to!
sa'yo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, paano ako maaawa sa'yo? Ate, tama na. Baka mapahamak eh. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng to para hindi pa marisa ng ibang tao. Ayoko sa lahat. Yung inaagrabyado ang kapatid ko! Bitiwan mo nga ako! Saklala! Tulungan niyo ako! Saklala! Papadudot laging sinasabi sa akin ni Ate Cynthia na handa siyang makipagpatayan. May pagtanggol lamang ako. At walang kahit na sino ang pupwedeng umagrabiyado sa akin lalo't wala rin naman akong ginagawang masama sa kanila. Kaya nga kahit na sermonan kami noon ni Nanay dahil na rin sa pagkakasangkot namin sa away, ay hindi na namin yon minasama at dinamdam ng matagal. Simula noon ay wala nang umaway sa akin sa lugar namin, lalo't kilala nila ang ate ko kapag nagalit. May iba na akong maliban na lamang at may iba na kung ano-ano pang pangit na salita at katawagan ang binansag nila sa ate ko. Bagay na kinalungkot ko ng husto. Dahil sa totoo lang ay napakabait ni Ate Cynthia. Napakalambing niya at kalmado at hindi naman siya palaging galit o nakaangil lalo na kapag wala namang rason para uminit ang ulo niya. Kilala ko siya at alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang mga pangit at masasamang bansag nila sa kapatid ko. Papadudot mabilis na lumipas ang taon at nag-mature na kaming pareho ng ate ko. Pero kahit na nagdaan ang maraming panahon at nadagdagan ang aming edad ay hindi pa rin nawala ang closeness namin sa isa't isa. Mapangarapin ang ate ko. Marami siyang bagay na gustong gawin at lugar na gustong puntahan pag nakapagtrabaho na siya. Siyempre, kasama kami sa pangarap niyang yon. Kaya nga laking gulat ko nang may biglang pinagtapat sa amin si Ate Cynthia, Papadudot. Andito na po ako. Nay? Nay? Bakit kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Paano kung hindi iiyak ay may kasalanan ng ate mo sa akin? Nakasabi naman po kayo na may kasalanan ako. Hindi naman ako nakapatay ah. Hindi nga, pero mas malala pang ginawa mo. Ano po ba kasing ginawa ni ate? Ate, anong nangyari? Wala. Wala namang nangyari na na malala. Huwag kang maniwala dyan kay nanay. Masyado lang siyang madrama. Buntis ang ate mo, Agnes. Nagdadalang tao siya. Buntis? Totoo ba yun, ate? Oo. Totoo na buntis ako. Nay, tahan na. Huwag na po kayong umiyak, Nay. Oo nga, Nay. Para naman kayong ewan eh. Buntis lang naman po ako. Kaya nga. Buntis ka kung kailan isang taon na lang ay magtatapos ka na sa kolehiyo, Cynthia. Ano ba kasing nasa isip mo? Bakit ka nagpabuntis? Pasensya na po. Nangyari lang naman yun. Ano nangyari na lang? Ha? May ganun ba? May bigla na lang nabubuntis kasi nangyari na lang. Sigurado ko na ginusto mo rin yan. Pero bakit? Hindi mo na ba kami naisip ng tatay mo? Nakalimutan mo na ba ang pangarap namin sa'yo na makapagtapos ka ng kolehiyo? Tsaka di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, sa inyo, ni Agnes na unahin ang pag-aaral bago ang pakikipagrelasyon? Higit sa lahat, alagaan ninyo ang mga sarili ninyo. Na wag yung isusuko sa kung sino-sino lang na lalaki ang mga katawan nyo na walang basbas ng simbahan. Alam nyo ba na malaking kasalanan ng magpabuntis ng hindi kinakasal?
Pananagutan naman po ako ng nobyo ko, Nay. Sa katunayan, plano niya rin akong pakasalan. Ate, may nobyo ka pala? Bakit parang hindi mo yata nabanggit sa akin yung tungkol sa bagay na yan? Pasensya na, Agnes. Wala nang magagawa ang paghingi mo ng pasensya. Kaya nga po tanggapin niyo na lang na buntis na ako. Na magkakaupo na kayo sa akin. Sa tingin mo, ganun lang kadaling gawin ng bagay na yon? Ano na lang ang mangyayari sa pag-aaral mo? Sige nga. Akala mo yata madaling mabuntis at magkaanak, Cynthia. Pwes, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na hindi. Mauubos ang oras mo sa pag-aalaga ng sanggol. Matrabaho ang maging ina. Anak ko naman po yung aalagaan ko. Hindi naman anak ng ibang tao. Paano na lang ang mga pangarap mo sa buhay? Kalilimutan mo na lang yun, ganun ba? Hindi ko po alam, pero ang prioridad ko lang sa ngayon ay ang magiging anak namin. Tisim, mabaging langit. Ay, wala namang problema kung magkaanak ka. Pero bakit naman ngayon kung kailan nag-aaral ka pa? Ay, masisiraan ako ng ulo sa iyong babae ka. Papadudot na sa huling taon na sa kolehiyo noon si Ate Cynthia, 1 taon na lang at magtatapos na siya sa pag-aaral. Ngunit mukhang napornada pa, kagaya ng sinabi ni nanay dahil nga sa nabuntis siya. Malungkot ako at nakisimpatya sa sentimiento ng nanay namin dahil matagal na nilang pangarap ng namayapa naming tatay na makapagtapos kami sa kolehiyo. Pero ano pa nga bang magagawa namin? Buntis na si Ate Cynthia at napansin ko na nagbago na lang bigla ang mga priority niya sa buhay. Kung dati pag-aaral at paghahanap ng trabaho, pag nakapagtapos na siya sa kolehiyo ang pinagtutuunan ng pansin ni ate, ngunit simula nang nabuntis na siya, ang pag-aalaga na lamang sa kanyang sarili at sanggol na nasa sinapupunan niya ang iniisip niya. At kahit na masama ang loob ni nanay, natutuhan na lang din niyang tanggapin ang bagong kapalaran ng kanyang panganay. Kung ako po ang tatanungin ninyo ay wala namang kaso sa akin ang pagdadalang tao ni Ate Cynthia, lalo na at nakita naman namin na mahal din siya ni Jobert, ang tatay ng kanyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kung meron man akong tampo kay Ate Cynthia simula nang aminin niya sa amin na buntis siya, yon ay yung niminsan ay hindi niya nakwento ang tungkol kay Jobert. Hindi niya nabanggit sa akin na may nobyo pala siya at matagal na sila. Ang buong akala ko ay wala kaming sikretong tinatago sa isa't isa. Pero hindi ko na lamang pinalawig at pinatagal ang tampong yon nang humingi ng tawad sa akin si Ate Cynthia. At tinanggap ko naman yon dahil alam ko sa aking sarili na hindi ko siya matitiis. 22 anyos noon ang kapatid ko nang ikasal siya kay Jobert. Noong sumunod na taon ay sinilang naman niya ang anak nilang babae na pinangalanan nilang Neri. Isang malusog na sanggol ang pamangkin ko at kamukhang-kamukha siya ng ate ko. Sa bahay pa rin namin sila nakatira habang nag-iipon pa sila ng pera para makapagbukod. Sa loob ng ilang taon ay masasabi ko na namuhay kami ng maayos, masaya at matiwasay. O walang perpektong pamilya, papadudot, ngunit sa huli, kung meron mang kaming tampuhan at hindi pagkakasunduan, ay mabilis lang din namin na naaayos ang mga yon. Grabe, nakatulugan na ni Neri yung laruan na binili ko sa kanya. Aliw na aliw talaga ako sa batang yun. Marunong magpasalamat at magpahalaga ng mga regalo sa kanya kahit na gaano kamahal, kamura, kasimple o bongga. Pero alam mo, ate, mas bilib ako sa'yo. Bakit naman? Kasi ang galing ng pagpapalaki mo sa anak niyo ni Kuya Jobert. Yung ibang nanay kasi, hindi ko nilalahat to pero
Parang hindi marunong magturo ng magandang asal sa mga anak nila. Siguro kasi, hindi rin sila naturuan ng mga magulang nila nung bata sila. Siguro nga ganun yung iba kaya naipapamana nila sa mga anak nila. Basta ako, sa abot ng makakaya ko, tinuturuan ko talaga ang anak ko ng mabuting asal. Na rumispeto, na magpasalamat kapag may nagbibigay sa kanya na ibang tao. Saka yung maging kontento. Salamat sa pagpapahalaga at pagpapaalala sa akin ng mga ginagawa ko bilang nanay ha. Malaking bagay yung mga sinabi mo kasi minsan naiisip ko lang na, alam mo yun, napapatanong ako sa sarili ko kung sapat na ba ang pagiging nanay ko sa anak namin ni Jobert. Kung tama ba yung pagdidisiplina ko sa kanya o kung sobra na ako, ganun. Wala namang perpektong nanay. Pero lagi mong tandaan na tama at sapat ang ginagawa mo ha para sa pamangkin ko. Nakikita namin yun ni nanay. Kaya nga minsan nasabi niya sa akin na mas magaling ka pang araw na nanay kaysa sa kanya. Talaga? Sinabi niya yun? Oo, pero dapat secret lang namin yun eh. Huwag ka nalang maingay ha. Pwede ba akong humingi ng pabor, Agnes? Sige, ano yun ate? Sana kahit magkaroon ka na ng sarili mong mga anak, mahalin mo pa rin yung anak ko. Ituring mo siya na parang tunay mo ring anak. Sigurado kasi ako na kalalakihan ni Neri at hahanap-hanapin yung pagmamahal mo sa kanya. Ano ka ba ate? Oo naman. Makakaasa ka na hinding-hindi magbabago, hinding-hindi mababawasan at baka nga mas madagdagan pang pagmamahal ko kay Neri eh. Dahil sabi mo nga, pangalawang magulang na niya ako. Agnes! Sino ba yun? Agnes, anak! Gumising ka muna, dali! Buksan mo tong pinto! Sandali lang po, Nay. Pagbubuksan ko po kayo, sandali lang. Ano po bang nangyayari? Bakit kayo natataranta? Ang ate mo, ang ate Cynthia mo. Ano pong nangyari kay ate? Aalis kami ni Jobert, dadalhin namin siya sa ospital. Dito ka lang ha, dito ka lang. Bantayin mo si Neri, anak ha. Bakit po? Ano nga po bang nangyari kay ate? Bakit niyo siya dadalhin sa ospital? Ewan ko, hindi namin alam. Basta na lang din ako ginising ni Jobert. Ang sabi niya kasi... Ano daw po, Nay? Hindi na raw gumagalaw si Cynthia. Hindi na siya magising. Diyos ko po. Kaya dito ka lang muna ha. Bantayan mo ang pamangkin mo ha. Opo, Nay. Nay, tara na po! Nakapapatawag na ako, tricycle! Nandyan na. Mauna na kami anak ha. Babalitaan ka na lang namin. Opo, Nay. Sige po, mag-iingat po kayo. Diyos ko. Iligtas niyo po ang ate ko. Papadudod sinugod nila nanay at Jobert si ate Cynthia sa ospital habang ako naman ang naiwan para magbantay sa anak nila sa bahay. Aandap-andap ang aking dibdib sa kaba at pagkalito lalo na at bagong gising pa lamang ako noon at naaktuhan ko pa silang natataranta. Pero buti na lamang at natuon sa pamangkin ko ang aking atensyon kaya pansamantala akong kumalma. Kaya lang ay sinong mag-aakala na pagkalipas ng ilang minuto ay makakatanggap ako ng tawag mula kay nanay na siyang magiging dahilan upang gumuho ang aking mundo. Umiiyak pa noon si nanay sa kabilang linya nang banggitin niya ang mga katagang wala na ang ate Cynthia mo. Patay na siya. Pagkarinig ko noon ay humagulhol agad ako, papadudot. Nahawa na lamang siguro sa akin ang pamangkin ko kaya umiyak na rin siya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nakasalampa kami sa sahig. Para kasing nawala ng lakas sa mga tuhod ko pagkatapos ng pag-uusap namin ni nanay.
ni hindi ko masabi sa pamangkin ko na wala na ang mama niya. Namatay sa aneurysm si Ate Cynthia. May pumutok na ugat sa kanyang ulo habang natutulog siya. Sobrang biglaan ang pagkawala niya. Mabilis na lumipas ang 1 taon simula nang mawala si Ate Cynthia at masasabi ko na bagaman nakakausad kami, ay mas marami pa rin ang mga pagkakataon na nalulugmo kami. Minsan ay sabay-sabay naming naaalala si ate at minsan naman ay sinosolo na lang namin ang pagluluksa. Sa bahay pa rin nakatira ang mag-ama niya at si nanay ang nagboluntaryong mag-alaga sa anak nila kapag nasa trabaho si Jobert. Malaking tulong yon dahil hindi kakayanin ng bayaw ko na maging nanay at tatay ng anak niya. Yung anak niyo ni Ate Cynthia, lumalaking bibo at magandang bata. Sigurado ako na kung buhay pa yung kapatid ko matutuwa siya pag nakita niya yung anak niyo. Alam ko na miss na rin niya kayo. Miss na miss ko na rin siya Miss na miss ko na rin si Cynthia. At kahit na 1 taon na nakalipas simula nung mawala siya, parang kahapon lang nangyari lahat. Tanda ko pa nga yung tagpo na sinugod namin siya ni nanay sa ospital. Wala na siyang malay noon at iba na rin yung kulay ng mga labi niya. Ang hirap ang lungkot na mamatayan ang asawa lalo na't maliit pa yung anak namin. Nakakapanghinayang lang din na hindi niya na makikita yung paglaki ni Neri. Kahit naman ako nanghihinayang at nalulungkot din sa nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Ate Cynthia. Nakinuha na siya sa atin ng ganun-ganun lang. Ang daya Tapos ang bata niya pa para mamatay. Sobrang hirap mawala ng kapatid. Sabay na sabay kaming lumaki nun Sabay kaming nangarap. Alam ko naman na mamamatay ang lahat ng tao, pero hindi ko lang inaasahan na sa ganung kabilis kukunin si ate. Kahit na 1 taon nang nakalipas, hindi pa rin talaga ako makausad. Hirap nga rin ako makausad. Lalo na limitado lang yung binigay na panahon na magkasama kami ni Cynthia. Marami akong pinagsisisihan ngayong wala na siya. Sana pala mas niyakap ko siya ng mahigpit nung buhay pa siya. Sana mas dinalasan ko pa yung pagsasabi na mahal ko siya. Mas nakipagkwentuhan pa ako ng matagal sa kanya. Kung alam ko lang na na maiksli lang yung panahon na magkasama kami, di sana hindi na ako naunang natulog nung gabing yun. Sana binantayan ko na lang siya. Jobert, huwag mong sisihin yung sarili mo Kahit na maiksing panahon lang kayo nagkasama ni ate, naging mabuting asawa ka naman sa kanya. At hanggang ngayon kahit na wala na siya nakikita naman namin ni nanay. Alam namin na ginagawa mo yung lahat para maging mabuting tatay sa anak niyo. Sinusubukan ko naman kahit mahirap Kaya salamat talaga, Agnes. Salamat saan? Kasi nandiyan kayo ni Nanay Ines para tulungan ako. Para lalayan ako. Doon pa lang sa simpleng pagtatali mo ng buhok ni Neri, malaking bagay na yun para sa akin Pinapagaan nyo na yung buhay ko. Wala yun. Tsaka ganun naman talaga yung pamilya. Nagtutulungan. Maswerte ako kasi naging pamilya ko kayo. At maswerte ang anak namin ni Cynthia kasi nagkaroon siya ng isang mabait at maalagang tita sa katauhan mo, Agnes. Salamat.
Salamat, Robert. At ikaw din. Maswerte rin sa'yo si Neri kasi mabuti kang tatay sa kanya. Salamat. Sigurado ako na maswerte yung lalaki na mamahalin mo. Kasi makasikaso mo, maalaga. Hindi lang si Neri yung inaalaga mo. Pati na rin ako. Ha? Hindi, ang ibig ko lang sabihin itong yung pagluluto mo ng masarap na mga putahe. Wala yun. Walang anuman. Pasensya ka na-appreciate lang talaga kita. Salamat. Agnes, Ano yun, Robert? huwag mo sanang masamain yung sasabihin ko ha. May nakapagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda? Ha? At kung gaano ka pulang ang labi mo? Wala pa. Wala. Pwede ba kitang halikan? Robert, ano ba? Bakit mo ko inalikan? Ay, pasensya ka na, Agnes. Hindi ko sinasadya. Nawala lang ako sa sarili ko panandalian. Papadudot kapwa namin hindi naasahan ni Jobert ang nangyaring yon at pareho kaming natakot sa kahihinatnan. Kaya naman agad kaming dumistansya sa isa't isa. Bago ako pumasok sa kwarto ko ay nagkapatawaran kami at nagkasundo na kakalimutan namin ang mga nangyari. Kitang-kita ko sa mga mata ni Jobert ang labis na pagsisisi sa nagawa niya at yun din ang eksaktong pakiramdam ko. Aandap-andap sa kaba ang dibdib ko. Pagkasara ng pinto ay hindi pa ako kaagad humiga sa kama. Sa halip ay natigilan pa ako at napasandal sa likod nito sabay sampal sa aking magkabilang pisngi. Naiiyak ako at humingi ng kapatawaran sa namayapa kong ate dahil sa nagawa namin ng asawa niya. Ilang sandali pa ay agad na lumamig ang paligid at mabilis akong ginapangan ng matinding kilabot sa aking buong katawan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kung tatanungin ninyo ako kung nagkaroon na ako ng nobyo, sasabihin kong wala pa. Nakatuon kasi ang aking atensyon sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa pamangkin ko kapag nasa bahay ako. Tuluyan na akong nawala ng panahon na maghanap ng karelasyon pero pamilyar pa rin naman ako sa pakiramdam ng umiibig. May mga nagustuhan din naman ako na lalaki sa nakaraan at meron pa ngang nanligaw sa akin. Ngunit hindi ko na lamang pinalawig pa. Ang akala ko ay hindi ko na muling maranasang magmahal pero nagbago ang lahat ng yon nung halikan ako ni Jobert. Bukod kasi sa bumilis ang tibok ng puso ko, nag-init din ang aking buong katawan. Nakaramdam ako ng pananabik at paghahanap sa kanyang presensya. Ngunit nanaig pa rin sa akin, papadudot, ang labis na konsensya. Kaya naman sinaway ko ang maharot kong puso. Iniwasan ko si Jobert sa abot ng aking makakaya at nilayo ko ng husto ang atensyon ko sa kanya, papadudot. Grabe. Wala na talagang sasarap sa pakiramdam kapag nakalapat ka na sa sarili mong higaan. Ang sarap sa likod ng malambot na kutsyon tapos bagong ligo pa ako. Parang bigla akong inantok Papagod naman kasi itong buong araw ko sa opisina. Parang wala nang bukas.
Ay, kabayo! Uy! Gwapo ko naman kabayo. Jobert! The one and only. Bakit? May kailangan ka ba? May sasabihin ka ba? Meron eh. Ano yun? Pwede bang ano ba to? Parang bigla ako nahiya. Uy, ano ba kasi yun? Hindi, pwede bang tumabi sa'yo? Ha? Pwede bang dyan ako matulog ngayon sa kwarto mo? Siyempre, hindi pwede. Sige na, hindi ako sanay na walang katabi. Masyadong malamig yung higaan ko kasi mag-isa lang ako tapos naiisip pa kita. Sira ulo ka, bakit mo naman ako iniisip? Hindi ko rin alam, basta hindi ka mawala sa isip ko eh. O paano? O, payag ka na ha, tabi na tayo matulog. Total, wala naman si nanay. Tayong dalawa lang yun nandito sa bahay, tsaka mabilin-bilinan niya, bantayan daw kita, di ba? Kaya ko sarili ko. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Tara na, uminga ka na rito, tabihan mo na ako. Jobert, tama ba tong... Huwag ka na magalit. Tayo lang naman yun nandito, tara na, tabihan mo na ako. Sige na nga. Pero, isasara ko na muna tong pinto. Ikaw bahala. Usog ka. Pwesto ko yung hinihigaan mo eh. Sorry. Yan. Higa ka na rito sa tabi ko. Sige. Yung tungkol dun sa nangyari no nakaraan. Alin? Yun bang bigla mo na lang akong hinalikan? Oo. Maling-mali na nangyari ang bagay na yon, Jobert. Asawa ka ng ate ko. Tatay ka ng pamangkin ko. Alam ko, pero magagalit ka ba kung aaminin kong ginusto ko yung ginawa ko? Jobert! Ikaw ba, hindi mo ba nagustuhan yun? Alam ko, Agnes, ramdam ko na nagustuhan mo rin yung ginawa ko. Aminin mo na, sige na. Oo. Masaya ka na? Oo na, Ano ba yan? Gusto pa ulitin eh. Sige na, para lang malinaw. Sabi ko, oo na. Nagustuhan ko rin yung hinalikan mo ko noon. Nagustuhan ko rin yung pakiramdam. Jobert! Jobert! Ano yun, Agnes? Mali. Mali itong ginagawa natin. Hindi tayo dapat naghahalikan. Bakit wala naman ako nakikitang mali rito? Single ka, single din ako. Kahit na. Gusto mo pa tigilan na natin to? Kung oo, sige, lalabas na ako ng kwarto mo. Ano? Ano, Agnes? Ano? Sagot! Wag. Anong wag? Wag kang umalis. Wag mong tigilan. Papa Dudut, isa lang po ang masasabi ko. Napakahirap talunin ng tukso. Kahit na alam kong bawal dahil asawa pa rin ang ate ko si Jobert at pangit tignan na magkaroon kami ng personal na ugnayan sa isa't isa ay napakahirap pa rin kalabanin ng puso. Pareho kaming naging mahina ni Jobert at hinayaan namin ang aming mga sarili na hanapin ang kalinga at kaligayahan sa bawat isa. Oo, may nangyari sa amin ang gabing yon at masasabi ko na bagaman kinain ako ng matinding konsensya, noon lang din naging masaya at napanatag ang puso ko dahil nahanap ko kay Jobert ang aking pahinga. Habang nasa probinsya pa si nanay at ang aking pamangkin ay sinulit namin ni Jobert ang pagkakataon na kami lang ang magkasama sa bahay. Umakto kami na para kami mag-asawa at pareho naman naming naramdaman ang labis na kasiyahan at pagkakontento. Pinagtapat din sa akin ni Jobert na nahuhulog na siya sa akin at ganoon din naman ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit habang papalapit ang pag-uwi ni nanay sa bahay ay agad kaming sinampal ng katotohanan na hindi po pwede ang aming pag-iibigan, Papa Dudut.
nanay. Ay, tulog naman na si nanay. Mabilis magising yun lalo na kapag nakakarinig ng kaluskos. Saglit lang. Mag-usap lang tayo, Agnes. Pwede naman tayo mag-usap sa sala, di ba? Bakit dito pa sa kwarto ko? Tsaka, ano pa bang pag-uusapan natin? Dalian mo, gusto ko nang matulog. Bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit mo ako nilalayuan? Simula nang umuwi rito sa bahay si nanay, naging malamig na bigla yung pakikitungo mo sa akin. Ano ba nangyari, Agnes? Nagtanong ka pa talaga. Alam nga namang aminin natin kay nanay yung totoo. Eh bakit hindi? Handa naman ako ipaglaban ka, pati na rin yung relasyon natin. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo? Malito! Maling-mali to! Wala ako nakikitang mali sa pagmamahala natin. Mahal kita, mahal mo ko. Tama naman, di ba? Nangako tayo sa isa't isa na paninindigan natin yung pagmamahala natin. Kaya, huwag mo naman sana ako sukuan. Huwag mo naman akong talikuran na lang basta ng ganun. Nasasaktan ako eh. Ayokong layuan mo ko, Agnes. Ayokong iwan mo ko. Parang awa mo na. Ayoko rin naman na nalayuan ka. Ang totoo, masakit din sa akin na umiwas sa'yo. Kaya nga wag mo na akong iwasan. Pero, paano si nanay? Paano kapag nalaman niya? Paano pag nalaman ni Neri? Ipapaliwanag na lang natin na maayos sa kanila. Sigurado naman ako na maiintindihan nila, lalo na si Neri. Mahal na mahal ka nun. At minsan din niyang nasabi sa'yo. Narinig ko na sinabi niya sa'yo na gusto ka niyang maging mama. Jobert. 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 Mahal na mahal kita, Agnes. Mahal na mahal kita. Pakiusap. Huwag mo na ako iwasan. Hindi ko kaya pag nawala ka sa akin. Diyos ko! Mga walang iya kayo! Anong ginagawa ninyong dalawa, ha? Nanay! Nay! Anong ginagawa mo sa anak ko, Jobert? Bakit ba hinahalikan si Agnes? Nagmamahalan po kami ni Agnes, Nay. Mahal ko po yung anak ninyo. Ano nagmamahalan ang pinagsasasabi mo dyan? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Agnes! Ano bang sinasabi ng lalaking yan? Nay! Ano? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Patawarin niyo po kami ni Jobert. Bakit ka humihingi ng tawad? Dapat ang lalaking yan ang humihingi ng tawad. May pasabi-sabi pa siya na nagmamahalan kayo. Tama naman po si Jobert, Nay. Ano ka mo? Opo, tama po siya. Nagmamahalan po kami. Ayun! Kasiraulo kang babae ka! Nay! Wala kang iya! Ay, tama na po! Huwag niyo po saktan si Agnes! Sinong gusto mong saktan ko? Ikaw? Sige, ikaw na lang sasaktan ko! Halika! Walang yaka! Ay! Teka! Aray! Walang yaka! Sandali lang po! Aray! Ano ba yan? Aray ko! Ay, parang awa niyo na po! Huwag niyo na po saktan si Jobert! Pampadudot, pinalayas kami ni nanay sa bahay niya at kahit na anong pakiusap ko, kahit na anong pagmamakaawa ko na huwag niya kaming paalisin ay tila bingi siya na hindi naririnig ang aking panambitan. Galit na galit siya sa amin at kulang na lamang ay isumpan niya kami. Kinain ko, Papadudot, ang masakit na mga sinabi niya. Masakit sa akin bilang anak na kamuhian at pandirihan ng sarili mong magulang. Ngunit wala naman akong magawa. Hindi ko na maitatama ang mali at yun na ang nangyari. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan dahil tapos na yon. Ang magagawa ko na lamang ay panindigan ang bunga ng aming kapusukan. Yon ang rason kung bakit kami napadpad dito sa Cavite mula sa dati naming tirahan sa Quezon City. Oo, at tuluyan na kaming nagsama ni Jobert kasama ang pamangking ko na ngayon ay tinuring ko ng parang tunay na anak. Pinanindigan namin ang aming pagmamahalan at bagaman may mga gabi na kinakain ako ng matinding konsensya, ay mas nanaig pa rin ang pag-iibigan namin sa isa't isa. Kahit na masama akong kapatid sa mata ng ibang tao dahil pinakisamahan ko
Ang dating asawa ng ate ko ay wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin nila. Masaya ako at panatag ang aking puso na si Jobert ang inibig ko. At kontento na ako sa aming pamilya. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Mabuhay po ang inyong programa and more power and God bless. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Agnes. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.